Nako, yari, mga sangkay, meron pong malaking pasabog ngayon tungkol po sa mga sabongerong nawawala. Nako, pag-usapan po natin ito. Yo, what's up guys? I am back. Ito guys, pag-usapan po natin ngayon itong patungkol po sa mga sabongero na up to now, sinisisid pa po doon sa Taal. May mga nakita na po mga saku-sakong mga sinasabi nila, di umano, boto daw po. Pero mga sangkay, hindi pa rin po yung kumpirmado kong tao. Pero malay natin, mamaya, ano yun, mga inanuhan ng mga bulalo dyan sa Tagaytay. Pero, ito na nga, mayroon pong impormasyon na di umano connected daw. Posible daw pong connected itong nangyaring ng mga sabungero kay former President Rodrigo Duterte. Tingnan po natin yan mga sangkay. Kasi mahirap po magsalita nang hindi po natin sigurado eh. O alamin na lamang po natin kasi may balita tungkol dyan. Anyway, before tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay malapit nang makarating sa 2 million subscribers. Kaya naman kung ikaw hindi pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, this is very interesting guys. Eto kasi, ayon po dito, pagkawala daw po ng mga sabongero, konektado umano sa nakaraang administrasyon o itong, di ko nababanggitin yung buo ha kasi nadadali tayo ni YouTube, o konektado daw mga sangkay sa D-War ni FPRRD. Totoo kaya ito mga sangkay? Bukod sa na-identify ang 15 pulis, ang DOJ mayroon pang tinitignan na 25 to 30 na miyembro ng PNP. Grabe. 25 to 30 na miyembro ng PNP lang naman mga sangkay. Yung posibleng hagilapin ngayon, yung involved tungkol po dito. Mabigat to guys ha, sobrang bigat itong kasong to mga sangkay, kaya dapat antabayanan po talaga natin. Kasi, alam nyo, naalala nyo mga sangkay yung ampatuan doon, di ba? Panahon ni Gloria. Ngayon naman mga sangkay, ito yun. Sabongero. Hindi lamang po ito 34, di umano. Mas marami pa po mga sangkay. Na posibleng dawit sa pagkawala ng mga sabungero. At base sa intelligence ng ahensya, Ayan na. may kinalaman umano ang drug war ni former President Rodrigo Duterte sa kasong ito. Nako. Di tayo sure dyan, mga sangkay. Kasi, I'm sure, sasabihin ng iba, hindi, pinopolitika lang yan. Sinisiraan na naman po si PRRD. Pero ito lang yung tanong ko dyan. Pumapasok kasi sa isip ko, bakit ang panahon ni Tatay Digong walang ginawa para gilapin talaga ng seryoso ito? Di nyo ba naisip yan? Ito tanggalin po muna natin yung political color natin. Alam ko may mga DDS, may mga Marcos loyalists. Let's be real at paginahin po natin yung utak natin. Di nyo ba naisip? Bakit nung panahon ni Tatay Digong hindi po gumulong ito ng ganong katindi? Di ba? Narito ang report ni Ivy Reyes. This investigation is not at all personally driven or directed at any particular group of persons. Ito ay ebidensya lamang. Nadadawit man ang pangalan ni business tycoon Charlie Atong-Ang at actress na si Gretchen Barreto, nilinaw ng Justice Department na hindi sila nakatuon sa iisang tao lang. Okay, so ayan malinaw na po ang lahat. Hindi sila nakatuon lang kay Atong-Ang. Mayroon pang iba. So isa sa tinitingnan ngayon, yung administrasyon daw po di umano ni former President Duterte. Pero sa lahat ng witnesses sa kaso ng mga nawawalang sabongero, tingin ng ahensya, credible ang mga pahayag at isinumiteng dokumento ni Julie Dondon Patidongan o alias Totoy. Dahil sa mga narikobe na sako ng buto sa Taal Lake nitong mga nakaraang araw. Pero ito yung mga buto, sobrang nagtataka din na po ako. Hindi yung sako sako kasi may mga nabobobohan po talaga ako eh. Sinasabi ng iba na, hindi naman, kaya ganun.
Bakit kaya ganun yung sako, bagong-bago? Hindi nila iniisip. Hindi talaga sila nag-iisip. Walang common sense eh. Pinalitan nga yung sako. Nilagay dun sa bago para hindi magkahiwa-hiwalay yung mga laman ng nasa sako. Kasi nga masisira na po yung sako eh. Sa tagal ba naman nun mga sangkay? Pero ito nga, nakapagtataka lang kasi ang iitim, mga sunog yung buto. Anong mayroon? Diba? Di ba kayo napaisip doon, mga sangkay? Sinabi ni DOJ Undersecretary Raul Vasquez na mukhang hindi na lang basta haka-haka ang statements ni Totoy ngayong may mga lumilitaw na hinihinalang ebidensya. Yun nga lang, bagamat ilang linggo nang umuugong ang balitang ito, hanggang ngayon wala pa ring formal na reklamo mula sa kahit na sino kaya't hindi mabuksan ang formal na investigasyon. Sa Lunes nakatakdang maghain si Totoy ng reklamo laban sa mga pulis na nabanggit niyang sangkot sa kaso. Sa panayam ni Justice Secretary Boying Remulla sa On Point ng Billionaire News Channel, bukod sa 15 identified cops, mayroon pa silang tinitingnan na 25 to 30. Grabe, no? Ayan po yung mga nawala, oh. Marami dito, bata pa. Ayan, oh. Batang-bata pa to. Ito. Grabe itong ginawa. Sobrang lala talaga na ito. So, mayroon pa raw pong 25 to 30 na tinitingnan mga sangkay ng mga pulis na pwede daw pong involved tungkol po dito. Na posibleng dawit sa pagkawala ng mga sabongero. Base sa intelligence nila, may convergence umano ang drug war ni former Yun lang. Nabanggit na nga po mga sangkay. President Rodrigo Duterte at ang kasong ito. Paglilinaw naman ng DOJ ngayong araw, don't put too much color into words. Mahirap kasi mag-speculate lalong-lalo na ngayong dumadami ang mga anggulo. Hirap na ito. Mukhang kailangan po nila dito si Detective Conan. Everything is fluid eh. Sa ngayon kasi, yung numero nga na 15 na sinabi, yan ay initial lamang eh. Yung tinutukoy niya yung mga pulis, yung 15 na mga pulis na involved, di umano na ngayon mga sangkay, nasa kustodiya na po ng PNP. Potentially, habang lumalalim yung pag-aaral at pag-imbestiga, lumalawak naman ang intindi natin sa nangyaring bagay na to, malamang baka madagdagan. Tumanggi na rin magbigay ng komento si Vasquez sa mga online comments na nagsasabing nagtatanim ng buto ang ahensya para may maipakitang resulta sa publiko. Anything is possible. Natatawa ako dyan mga sangkay kasi alam niyo, yung mga ibang kababayan po natin, para mas kampi pa po sila sa, I'm not saying si Atong ang napoy may kasalanan. Wala pa pong fina-file against him. No? Pero kung sino man nasa likod nito, dapat hindi kinakampihan ng iba dyan. Sobrang nakaka-disappoint lang that there are many Filipinos, mga sangkay, na imbis na kumampi sa mga kamag-anak, mga kaanak ng mga nabiktima, doon sila sa kabila, mga sangkay, kumakampi dahil po sa kinainan ng sistema. Ito ang paalala ng DOJ sa publiko. Madali raw gumawa ng istorya at madali rin umatras kapag walang ebidensya. Kaya sa ngayon, dumedepende lang umano ang ahensya sa material evidence. Yun ang kailangan. Ebidensya talaga. Kasi walang kwenta ang lahat ng salaysay kung walang ebidensya. Di po ba? Anin mo yung mga salita mo, para ka nang imagine lang nun, tapos kwento ka lang din sa gilid. Di po pwede yun. Well, anong inyong opinion, mga sangkay? Dawit daw po si PRRD? Konektado ba ito? Ano sa tingin nyo, mga sangkay? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.